Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kayo po ay nakatunghay sa ating serye ng thematic sermon of the Bible every Sunday at ating pong recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa at kay Kristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay. Umakit sa langit at mupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Ang 10 utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Alright? So, ang ating pong aklat na tatalakayin ngayon ay nasa aklat po ng Pilimon o Philemon sa Paul's letters. Ito yung mga liham ni Pablo sa mga individual na mga mananampalataya. Okay? Ang pamagat po ng ating paksa ngayon ay ang isang alipin na naging kapatid sa Panginoon. So kung kayo po ay may mga tangan na Biblia ay pwede kayong makibuklat sa akin sa aklat ng Pilimon o Philemon sa chapter 1 verse 15 and 16. At ito po ang ating mababasa sa talatang ito. Marahil nalayo sa iyo si Onesimo ng konting panahon upang sa pagbabalik niya ay makasama mo siya habang panahon. Hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isang minamahal na kapatid. Napamahal na siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo, hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isa ng kapatid sa Panginoon. Tayo po'y dumulog sa panalangin at tilingin natin sa Diyos na samahan po tayo sa ating pong pananambahan ngayong gabi at sa pakikinig ng ating nasalita ng Diyos ay meron tayong matutunan at ang Diyos ay mangusap sa atin sa gabing ito. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa gabing ito. Aming dalangin, Panginoon, ang iyo pong pagkilos. Nawa ang iyong banal na spirito ang patuloy na mangusap at magturo sa amin sa gabing ito. Hiniling namin, Panginoon, ang kapuspusan ng iyong banal na spirito at gayon din naman ang aming pagkaunawa. Nawa ang mensahe mo ay patuloy na mailapat sa aming buhay kung paano kami kikilos, Panginoon, sa buhay na ito na merong takot at pagsamba sa iyong pangalan. At yan din naman pag-ibig na aming maiparanas sa aming mga kapatid. Nadalangin po namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Alright? So, ang maikling profile po ng Pilimon, ito po yung aklat ni Pilimon, ano po, nang may akda nito ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Si Pilimon ay isa pong mananampalataya, siya po yung recipient at pinuno ng simbahan sa Colosas. So ito pong Colosas ay nasa area po ito ng Lycus Valley na kung saan may mga simbahan dyan na magkakalapit. Ano po? At itong simbahan na ito ay na kung saan makikita natin na si Pilimon ay isa sa mga
ginagalang na leader dito sa simbahan. Alright? So, humigot kumulang mga 60 to 62 AD habang si Pablo po ay nasa bilangguan sa Roma nang isulat niya ito kay Pilimon. Right? At ang tema po ng aklat na ito ay yung patungkol sa kapatawaran, pagkakasundo, at pagmamahal bilang magkakapatid kay Kristo. So kung pupunahin po ninyo ang liham ni Pablo, ito po ay may tema na patungkol sa pagpapatawad, pagmamahal at pagbabalik ng isang ah, kapatid o sabihin nating isang alipin. Ang aklat po ni Filemon ay isa pong personal at maikling liham ni Apostol Pablo. Ito po ay ukol kay Onesimo, isa pong dating alipin ni Filemon na tumakas at kalaunan ay nakilala si Pablo sa kulungan. Sa tulong ni Pablo, naging Kristiyano si Onesimo. Isinulat ni Pablo ang liham upang himukin si Filemon na tanggapin muli si Onesimo. Hindi na bilang alipin kundi bilang kapatid kay Kristo. Itinatampok ng aklat ang kapangyarihan ng Ebanghelyo na baguhin ang mga ugnayan at ang halaga ng kapatawaran at pagkakapantay-pantay sa loob ng pananampalataya. Ang kahalagahan po ng aklat na ito ay binigyan ng diin ni Pablo na itong Pilimon na isa pong natatanging halimbawa ng Kristiyanong pag-ibig at pakikipagkasundo. Ipinapakita nito kung paano ang pananampalataya kay Kristo ay nagbabago ng ating mga pananaw sa kapwa. Mula sa pagkaalipin tungo sa tunay na kapatiran. So kung susuriin natin yung talata na pinakatema nitong aklat ng Pilimon, ay napakainam na ito po ay may apply natin sa ating buhay sapagkat mga practical po ang ating matututunan dito sa aklat na ito ng Pilimon. Alright? So balikan po natin yung talata na ating binasa kanina sa 15 at 16. Ang sabi po doon ay, marahil nalayo sa iyo si Onesimo ng kaunting panahon upang sa pagbabalik niya ay makasama mo siya habang panahon. Hindi lamang bilang isang alipin kundi bilang isang minamahal na kapatid. Napamahal niya sa akin at lalo siyang mapapamahal sa iyo. Ngayong hindi mo lamang siya alipin kundi isa ng kapatid sa Panginoon. Ang tanong po natin ay bakit sinabi ni Pablo na marahil nalayo sa iyo si Onesimo ng kaunting panahon? Ano po yung layunin ng kanyang pananalita? So dito ay ipinapahiwatig ni Pablo na maaring may mas malalim na dahilan kung bakit pansamantalang nawalay si Onesimo kay Pilimon. Upang sa pagbabalik niya ay magkaroon ng mas matibay at makabuluhang ugnayan. Ginamit po niya yung ideya ng divine providence o banal na kalooban, upang hikayatin si Pilimon na tanggapin si Onesimo. Hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang kapatid kay Kristo. Noong kapanahonan ni Pablo, ang pagkakaroon po ng alipin ay talamak po sa Roman Empire. At ito nga pong si Onesimo ay alipin ni Pilimon. At hindi nating alam kung anong dahilan kung bakit lumayo o umalis si Onesimo kay Pilimon. Pero makikita po natin yung mga pahiwatig na yung pagpapatawad kay Onesimo. Alright, ang paglisan ni Onesimo kay Pilimon. So yan po yung mga pahiwatig dito na malamang may hindi magandang ginawa si Pilimon pero
Nung siya ay nakilala ni Pablo dun sa bilangguan, nabilanggo rin yata ito si Pilimon kasi doon sila sa bilangguan nagkakilala at nabahagi na ni Pablo ng mabuting balita. Siguro sa kwentuhan nila, nabanggit ni Onesimo na siya ay dating alipin ni Pilimon, ay kilala ni Pablo si Pilimon na taga Colosas. At malaki ang utang na loob ni Pilimon kay Pablo sapagkat si Pablo rin ang nag-akay kay Pilimon na makilala ang Panginoon. Alright? So ano ba yung ibig sabihin ng hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isang minamahal na kapatid? So dito ay ipinapakita ang pagbabago sa pagkatao at posisyon ni Onesimo. Mula sa pagiging alipin tungo sa pagiging kapatid kay Kristo. Ano po yung ipinapahiwatig ni Pablo? Ang pinapahiwatig po ni Pablo na ang pananampalataya kay Kristo ay nagdadala ng pagkakapantay-pantay at pagmamahalan sa pagitan ng mga mananampalataya. Ano man ang kanilang katayuan sa buhay. Sapagkat si Onesimo ay isang alipin. Kumbaga parang ano po yan pag-aari ng isang may kaya katulad ni Pilimon. Pero pagdating kay Kristo, ay wala na pong alipin o wala ng amo o wala ng Panginoon. So tayong lahat ay pantay-pantay kay Kristo. Kaya dito makikita po natin ang kapangyarihan ng ebanghelyo na nagliligtas na walang mayaman, walang mahirap, walang matalino, walang bobo, walang may pinag-aralan o may pinag-aralan. Pagdating kay Kristo, yan ang kabutihan na ating matatanggap sapagkat tinitingnan tayo sa katawan ni Kristo na iisa lang. Alright? So ikatlo, ang tanong natin ay paano isinusulong ni Pablo ang ideya ng kapatiran sa pananampalataya sa mga talatang ito? Kapag pinag-aralan po ninyo ang tinatawag na slavery noong panahon ng Roman Empire sa panahon ni Pablo, there were around mga 70,000 slave. Ano po? Sa Roman Empire. Kumbaga, ang nag-e-exist na panahong yon. Si Onesimo ay isa lamang sa mga alipin. At kung napanood po ninyo yung Spartacus na yung pagre-rebelde ng mga slave, kasi talagang ang treatment sa slave ay wala kang karapatan. Ikaw ay isa lamang pag-aari. Kumbaga, para ka lamang isang kaldero na ginagamit at kung gusto nilang i-dispose ka, ay meron silang karapatan kasi alipin ka eh. So ngayon, itong slavery ay inabolish na yan. At bilang respeto sa dignidad ng isang tao. Kawawa po ang mga alipin nung mga panahong yon, lalo na kapag ang amo mo ay abusado, no? Wala kang karapatan tumutol eh. Kung ikaw ay babae, pwede ka nilang asawahin. Kung ikaw naman lalaki, ay pwede ka talagang yung alipin ka. Dahil yung amo mo nagpapakain sa iyo. Okay? So ikaw ay sunod-sunuran. Ganun po ang alipin. Ano po? Wala pong karapatan at walang kalayaan. Okay? So ngayon dito, ang tanong ay paano isinulong ni Pablo yung ideya ng kapatiran? Kaya makikita po nyo dito ito yung prinsipyo na titingnan natin na yung estado sa buhay, alipin o amo, mayaman o mahirap, may pinag-aralan o wala, pantay-pantay lamang yan kay Kristo. So dito ay gamit po yung mapagpakumbabang pananalita at damdaming personal. Sinisikap ni Pablo na baguhin ang pananaw ni Pilimon kay Onesimo. Mula po sa dating alipin patungo sa isang minamahal na kapatid sa Panginoon.
Itinuturo nito na ang ugnayang ng mga mananampalataya ay dapat na nakabatay sa pag-ibig at hindi sa panlipunang istruktura. Kasi yung structure ng society nung panahon ng Roman Empire, yun nga, merong mga alipin sila. Kumbaga, parang personal na pag-aari mo yan eh. Okay? Sa panahon natin, sa konteksto ngayon, ay hindi na yung, kumbaga, ikaw ay mayaman o ikaw ay boss, mas mataas ka, at ito'y mababa lamang, ay ah, inaalis ito yung ganitong uri ng structure ng society. Na kapag dating sa simbahan, pagdating kay Kristo, wala pong mataas diyan, wala ring mababa. Ibig sabihin, pantay-pantay. Amen. So ika-4 na tanong, ano ba yung implikasyon ng pahayag ni Pablo sa ugnayan ng mga Kristiyano nung panahong iyon? So nabanggit na po natin yung pahapyaw, no po. Yung pahayag ni Pablo ay revolusyonaryo sa konteksto ng sinaunang mundo. Medyo ano yan eh, mahirap tanggapin. Kasi yung ito kung titingnan natin, si Pablo po yung merong ideya ng ang slavery o yung tinatawag na pagkakaroon ng alipin ay hindi dapat ina-undermine o kumbaga minamaliit ang mga alipin. Right? So, nung panahon niya, ito ay napaka-revolutionaryong konteksto ito na kung saan yung pagkalipin ay normal kasi po yan eh. Right? Pinapakita nito na si Pablo sa loob nito na sa loob ng iglesia may panawagan para sa pagkakaisa, pagkakapantay-pantay at pagmamahalan ng na na umiiral na dapat umiral sa kaayusan ng lipunan. Okay? Kaya sa panahong iyon, napaka-revolutionary po nung ideya niya. Wala nang alipin, wala nang amo pagdating kay Kristo. Pero sa lipunan, structure po kasi nung unang panahon yan eh, na ang alipin ay wala talagang karapatan. Pero binigyan ni Pablo ng dignidad ang mga alipin sapagkat sila man ay mananampalataya rin kay Kristo. Kung ikaw ay mananampalataya, ang pagkakaiba lang natin sa lipunan ay ikaw ay amo at ako'y alipin. Pero kay Kristo, walang amo at walang alipin. Alright? Ikalima, natanong natin dito na bakit binanggit ni Pablo na napamahal na sa kanya si Onesimo? At bakit ito mahalaga sa kanyang apila? Ang personal na damdamin ni Pablo kay Onesimo ay nagpapalalim sa kanyang apila. Alright? Doon, sa bilangguan, ay malaki yung pakinabang ni Pablo kay Onesimo. Siguro, nakatutulong sa kanyang mga pangangailangan o kanyang mga asikasuhin. Kaya, yung kanyang apila kay Pilimon, natanggapin muli. Medyo ano po yan eh. Kasi hindi natin alam kung nagalit ito si Pilimon sa paglayas nitong si Onesimo. Right? So yung tanong natin, bakit hindi lamang ito usapin ng moral o spiritual na prinsipyo, kundi ng damdaming ng tao na si Onesimo ay naging mahalaga kay Pablo. At inaasahan niyang magiging ganun din kay Pilimon. At sa ganitong paraan, mas nagiging makatao at makahulugan ng paghingi niya ng pagtanggap para kay Onesimo. Ibig sabihin ay yun nga, dahil nakilala ni Pablo si Onesimo at siya ay babalik na muli sa Colosas at ang gusto ni Pablo ay tanggapin siya. Hindi na bilang isang alipin, kundi isang kapatid kay Kristo. Right? So ngayon, ito po'y pinamagatan natin isang alipin na naging kapatid sa Panginoon. So ito po ay napaka-revolutionaryong ideya na inilalahat ni Pablo na maging pattern, model ng mga alituntunin at prinsipyo na may apply natin
sa komunidad ng mga Kristiyano. Ano po? Kaya ang tanong natin ay paano magkaroon ng patas na ugnayan? Kasi sa lipunan natin na kinabibilangan ngayon sa ating society, kultura man ng Pilipino, ng Australia, ng Amerikano, so makikita mo na dito sa Australia, hindi kanila tatawagin dito ng reverend, ano, o tatawagin pastor. Dito pangalan ang tawag sa iyo. Kahit pa mayor ka, hindi yun itatawag sa iyo. So, kumbaga, dito makikita mo yung pagkakapantay-pantay ng mga tao. At kumbaga ay nakita natin yung respeto na walang mataas sa atin, walang mababa. Kaya kahit ako pastor dito, tawag nila sa akin dito, Hill, hindi pastor. Alright? Ngayon, sa Pilipinas, meron pa tayong ganyang uri ng mga mga ideya na ang tawag ay yung nga, reverend, pastor, or mayor, o pagka ikaw ay nasa posisyon, medyo, kumbaga nga, dahil nga sa atin, ang tawag po natin dyan, respeto. Alright? Ngayon, kung babalikan natin itong prinsipyo kay Pablo na patungkol sa pagtanggap niya ni Pilimon kay Onesimo sa pagbabalik niya, natanggapin siya, patawarin kung ano man yung pagkakasala o anumang nagawang mali ni Onesimo. So dito yung prinsipyo na titingnan natin, paano magkakaroon ng patas na ugnayan sa lipunan ng mga Kristiyano, ano po? Kasi sa ibang konteksto, hindi mo pwedeng tawagin na ng pangalan lamang ang, halimbawa, kung ikaw ay pastor o reverend o monsignor, tatawagin mo na pangalan lang, medyo offensive yan sa atin sa Pilipinas. Pero dito, hindi. Yung tawagin yung pangalan mo, okay lang. Alright? So, ngayon, dahil tayo nasa konteksto ng simbahan, meron tayong mga walang pinag-aralan, may mga mataas ang pinag-aralan, merong may mga kaya at merong walang kakayahan, merong may pera, merong wala. So, merong posisyon at wala. So, dito ay paano tayo magkakaroon ng patas na ugnayan? Kasi pagka merong mga posisyon, medyo mas mataas ang galang. Pero pagka walang posisyon, walang galang. Ano po? Parang wala na yung respeto. Pero dapat makita natin sa application na hindi ko may posisyon, yun lamang ang ginagalang mo. Eh yung walang posisyon, wala kang galang. So hindi po maganda yun. Kay Kristo ay iisa lamang ang tingin sa atin. Kaya yung pagkakapantay-pantay, ang titingnan nating mga alituntunin dito na huwag mong titingnan yung kapatid mo sa kanyang posisyon, ano? Kundi tingnan mo siya bilang isang kapatid kay Kristo. Naintindihan po? Right? Kaya dito, ah, wala po tayong ine-elevate at wala rin tayong ibinababa. Wala tayong tinataas, binababa, kundi patas. Kumbaga, titingnan mo ang sarili mo kay Kristo, right? Na ang tingin sa iyo ng Diyos, hindi ka yung, kumbaga, taong may tungkulin na ikaw ay isa sa pinaka-importante, hindi yung gano'n. Lahat tayo ay pantay-pantay. Ang tanong ay paano tayo magkakaroon ng patas na ugnayan? Ito po yung ating mga application na pwede nating ilapat ito na sa konteksto ng simbahan. Alright? Diyan sa Pilipinas, hindi pwede kasi yun nga, meron tayong mga social structure. Hindi mo dapat i-address na tawagin si mayor ng pangalan lang. Tatawagin mo yan mayor o kaya ay reverend o kaya ay father o kaya ay engineer o kaya ay attorney. So, hindi mo pwedeng pang tawagin yung mga tao na mayroong title sa pangalan lang. Okay? Now, paano natin tayo magkakaroon ng patas na ugnayan?
pagtingin natin sa ating kapwa. Right? Una, yung pagkilala sa layunin sa likod ng paghihiwalay o pagsubok. Kanina nakita natin yung context na kung bakit umalis si Onesimo kay Pilimon. At di natin alam actually kung bakit siya umalis. Alright? Kasi siya isang alipin, lumayas sa kanyang amo, pumunta ng Roma, at doon nakilala si Pablo at nabahagi na ng ebanghelyo. Kilala pala ni Pablo yung amo niya, kaya sumulat si Pablo kay Pilimon. At yung tinatawag nating pagkilala, ano po, sa likod ng paghiwalay o pagsubok, tingnan natin na yung identification na tayo ay iisa na kay Kristo. So, maaaring may dahilan ng Diyos sa mga taong pansamantalang yun nga, nawala sa ating buhay, sa atin, imbes na punuin ng sama ng loob, subukang intindihin kung ano yung kabutihan o pagbabagong layunin ang maaaring idulot nito sa hinaharap. Kasi yung paglayo ni Onesimo kay Pilimon, ay may mga dahilan yan eh. At yung pala, yung design ng Diyos kay Pilimon at kay Onesimo na nang makilala ni Onesimo si Pablo doon sa bilangguan na share ng gospel, ay nagkaroon siya ng pagbabago. Ay, naging isa siyang mananampalataya. Ngayon, si Pilimon naman ay hindi dapat sumama ang loob dahil sinilayasan siya ng kanyang alipin. Kaya yung kanyang tagubilin ay tanggapin siyang muli at yakapin hindi bilang isang alipin kundi isang kapatid kay Kristo. Alright? So, sa atin ganun din. Ating mga ugnayan sa ating kapwa. Yan man ay mga kapamilya, yan man ay mga kaibigan. Yung nawalay sa atin dahil merong pagsubok na nangyari. So, kung nagbabalik loob, ay dapat ay tanggapin natin ang bukas palad. At dahil kung yan lalo na kung yan ay nakakilala kay Kristo, tayo ay ini-encourage na tanggapin ng bukas sa ating loob. Alright? So isang principle na makikita natin yung pagpapatawad doon sa mga maaaring umalis sa atin pero nagnanais makabalik, ngunit sarado naman ang pintuan ng buhay mo. So, hindi maganda ang mangyayari. Sapagkat mawawala po yung pag-ibig doon. Kaya dito bilang magkapatid kay Kristo, kung ano man ang nakaraan, ay yung pagpapatawad, pagmamahal ang iyong i-apply. So isa po yan, yung pagkilala. Malaman natin kung anong dahilan. So doon, tayong magbabangkon na naghiwalay kayo, ngayon nagbabalik siya sa iyo. So anong gagawin mo? O ano man ang ginawa niya sa iyo? Ay patawarin mo. Naintindihan po? So pagpapatawad, mahalaga po yan. Lalo na nagbabalik loob sa iyo. So buksan mo ang pintuan ng buhay mo. Muli. Okay? Ikalawa, yung pagbibigay na ikalawang pagkakataon. Sabi nga natin kanina, si Pablo, yung kanyang apila na, kumbaga, tanggapin mo siya. Hindi na bilang alipin, kundi bilang kapatid. Right? Tulad ng pababalik ni Onesimo, mahalaga ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Yung tinatawag nating second chance sa mga taong nagkamali. Ano man yung gravity ng pagkakamali, kapag kay Kristo tayo nagkaisa, yan ay kinakalimutan na o nawawala na po yan. Kasi nga, ay binigyan mo ng second chance yung tao. Dahil nagsisi na siya at gusto niyang itama yung kanyang pagkakamali, give them second chance. Alright? So, dito ang tunay na pagbabago ay posible.
Kaya kung ito ang mangyayari sa mga ugnayan natin sa ating kapwa, na let's give a second chance. At dapat itong tanggapin natin na may bukas na puso. Sapagkat tayo man ay nagkakasala din, nagkakamali. At binigyan din tayo ng second chance ng Diyos para makabalik sa Kanya. Ganon din ang ating gawin sa ating kapwa, katulad ng apila ni Pablo kay Pilimon patungkol kay Onesimo. Alright? So ang tanong, meron ba kayong mga tao na naghiwalay kayo o hindi kayo nagkasundo at ngayon ay nagbabalik sa iyo? So anong gagawin mo? Give them a second chance. Huwag nating putulin ang tulay. Kaya nga po mga kapatid, mahirap pong pumutol ng tulay kasi pag sinlaban mo na yung tulay, hindi na sila makakatawid sa iyo. At mananatiling meron kang hatred, galit, puot sa isang tao na nagkamali sa iyo. Amen. So kung sino man yung nagkamali sa iyo at nais magbalik, ay buksan mo yung ikalawang pagkakataon. Pero hindi nangangahulugan na nakalimutan mo na ang lahat. Pero yung pag-ibig pa rin at pagpapatawad ay dapat na lumalabas doon. Dahil tayo ay tinuruan ng ating Panginoon na makikilala ninyo na kung sino yung mga alagad niya. Alright? Yung mga nagpapatawad sa kanyang kapwa at nagmamahalan. Sabi niya, the world will know that you are my disciple if you love one another. Alright? So yan ay mapakonteksto ng pamilya, konteksto ng magkakamag-anak, magkaibigan, o ng isang simbahan. So let's welcome yung mga nagbabalik loob. Alright? That's number 2, na magbigay tayo ng ikalawang pagkakataon. At wag nating sisilaban ng tulay kasi hindi na sila makakabalik. Sa akin may mga tao din ganyan na yung mga umalis, nagtampo, and then hindi ko pinuputol yung ano nila, ugnayan sa akin. Nakabukas pa rin yung messenger. At pwede pa rin silang makatawid. Kaya lang may mga iba na pinutol na yung tulay eh. So hindi na sila makakatawid. Hindi ka nila na makikita sa Facebook kasi in-unfriend ka na. Don't unfriend people. Someday they will change their mind na makakatawid pa rin sila sa iyo. Alright? Kaya lang nga, pagka tayo nagtatanim ng galit sa ating kapwa, talagang ang tendency, putulin na agad yung ugnayan eh. So, hindi po maganda kung gano'n ang mangyayari. Maaaring mag-ingat tayo. Pero yung silaban mo ang tulay na nag-uugnay sa inyo, hindi ka na makakatawid. Alright? So, may mga taong gano'n na pinutol na nila. So, wala nang tsansa. Sayang yung mga relasyon na nabuo. Yung pagkakaibigan, di ba? Na pinagsamahan. Sayang. At sana nabigyan natin sila ng second chance para sila ay natuto muli na kung paano magpahalaga sa isang ugnayan, sa isang relasyon. Amen. Right? So ikatlo, yung pagtingin sa kapwa bilang kapatid. Hindi lang bilang katayuan sa buhay. So titingnan po natin na sila'y kapatid pa rin. Kung sila ay kumikilala kay Kristo. So hindi natin tinitingnan yung kanilang katatayon sa buhay kasi kung katatayon sa buhay ang tinitingnan natin ay maaaring pag dumating panahon at nagalit sa iyo o nagalit ka, ay puputulin mo na ang ugnayan na yan. Pero kung kapatid mo siya kay Kristo, ay hindi tayo tinuturuan na magalit o magtanim ng sama ng loob.
kundi tayo ay tinuturuang magpatawad. Kaya meron silang puwang, makakabalik muli sila sa atin. Amen. So, mahalaga ang pagtingin sa tao hindi batay sa kanilang posisyon. Halimbawa, alipin, empleyado o tagasilbi. So, wag po nating mamaliitin na yung ganitong uri ng posisyon sa buhay ng isang tao, kundi mahalagang kapatid sa pananampalataya. Itinataguyod nito ang dignidad, respeto at pagkakaisa. Amen po? Kaya nga mga kapatid, ang titingnan lagi natin ay yung mga minahal din ng Panginoon niya. Mga naligtas, mga nakakilala, at maaaring nag-i-struggle. Pero hindi dapat tayo na walang o hindi natin bigyan ng halaga. Lalo na yung pagtingin natin sa kanilang kalalagayan sa buhay. Amen po? Tingnan natin sila bilang kapatid kay Kristo. Sapagkat kung paano nating itrato ang iba, ganun din natin tinatrato ang ating sarili. May mga tao na talagang yung pinuputol nila, ayaw nilang makita, ay siguro kailangan pa ring matuto pagdating sa pagpapatawad, pagmamahal sa isang kapatid sa Panginoon. Amen po. Kaya ito ay mga may extended application to eh. Sa mga magkakapatid, sa mga magkakamag-anak, ay wag nating puputulin yung tulay na nag-uugnay. Okay? At tingnan natin na hindi batay sa kanilang posisyon, kundi dahil kay Kristo. Yun ang pinaka-bottom line eh. Alright? Na nirerespeto mo sila kasi yun din ang gusto mong gawin nila sa iyo. Pinaparangalan mo sila at nagkakaisa kayo patungkol kay Kristo. Right? That's number 3. Number 4, yung pagmamahal na lumalagpas sa lipunan o sistema ng panlipunan. Ano po? Na dapat yan ay mailapat natin. Alam niyo po, kung mayroon lang pag-ibig ang isang tao, ano man ang ginawa niya sa iyo, ano man ang masama, kaya mong palampasin eh. Right? Kung meron kang pag-ibig. Pero kung wala ka nito, mahirap. Alright? Kaya isa po sa mga virtue, karakter na tinuturo sa atin ay yung pagmamahal sa ating kapwa. Na kahit sino pa siya, ay meron tayong pag-ibig kasi tayo ang inibig na ng Diyos eh. Nakaramdaman na natin yan. Pinatawad tayo at minahal tayo. So, ganun din naman ang gusto ng Diyos na ipamalas natin sa iba. Na matuto tayong magmahal at matuto din tayong magpatawad. Amen po. Huwag tayong gumawa ng maghihiwalay o gagawa ng problema sa isang relasyon. Amen po. Okay? So, ang pagmamahal po sa kapwa ay hindi dapat nakabatay sa panlabas na katayuan, kundi sa pagkakakilanlan natin sa isa't isa bilang magkakapatid sa Panginoon. Isa buhay ito sa pakikitungo sa mahihirap, ayan, sa kasambahay, makatulong, o sino mang madalas hindi nabibigyan ng sapat na halaga. Alam niyo po, pagka ang estado mo sa lipunan, mahirap ka, hindi ka pinapansin. Kumbaga, parang basura ang dating eh. O, halimbawa, ikaw ay isa lamang katulong o kasambahay at ikaw ay walang kakayahan. No? So, dito titingnan natin, no? Hindi po sa panlabas na katayuan tayo magmamahal. Mahal mo isang tao kasi, ayan yan, no, pinuno ng ano yan. Yan ay may katungkulan. Ay paano naman yung mga itong maliliit na tao na nakay Kristo rin? So tayo ay
magkaroon ng patas. Ito po kaya nga yung patas na ugnayan, na wala tayong sinisino pagdating sa pagmamahal. Hindi ka nagmamahal kasi, ah, kilala mo na ito yung posisyon niya, ganito siya, hindi gano'n. Kundi nagmamahal tayo dahil kay Kristo. So, yun po ang pinakamagandang bottom line, ano. Kaya nga, kung ang kapatid mo ay, nagkasala sa'yo, ay makakapagpatawad ka. Handa mo siyang tanggapin kahit na ano pa ang kasalanan niya na ginawa sa'yo, right? Kasi nga, meron kang pag-ibig sa puso mo. Kasi 'pag nawalan ka na ng pag-ibig, malamang galit na ang nasa puso. Pero kung may pag-ibig ka, ay, 'yan ang tinanim mo, aanihin mo din 'yan. Amen po, right? So, ikalima, yung pagpapahalaga sa relasyon higit sa pagsuway. So, paano ba natin pinapahalaga ng ating mga relasyon sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating kapatid, sa ating mga magulang, sa ating simbahan? So, ito yung tanong natin, ano, itong ikalimang punto, kung paano tayo magkakaroon ng patas na ugnayan. Dito ay bagamat maaaring nilabag ni Onesimo ang tiwala noon, binigyan din ni Pablo ang relasyon at pagbabagong espiritual kaysa nagawang kasalanan. Hindi mo na titingnan yung nagawang kasalanan, Ang titingnan mo na ngayon yung pagbabago na ginawa sa kanya ng Diyos. Alright? Kaya dito, kaya nga, kung meron kang pag-ibig at pagmamahal, mababaliwala mo na yan. Kasi nga, nakita mo yung pagbabago na hindi sa estado, no, kundi sa kanyang buhay. Kaya maging bukas, mas bukas tayo sa pag-aayos ng relasyon kaysa sa pagbibilang ng pagkakamali. Dahil pagka yung mga mali ang binibilang natin, hindi magiging maganda ang ating ugnayan. Kasi mga mali ang tinitingnan mo, parang lagi kang, para kang isang historian na puro history ng mga kamalian ang lagi mong naaalala. Ngayon, para maging maayos ang ugnayan, tingnan natin yung mga pagbabago na ginawa ng Diyos sa kanya at yung pagpapatawad na pwede mong ibigay sa kanya. Amen? Mga kapatid, sa mga ugnayan ay napakahalaga ng pagpapatawad, pagmamahal, at pagkakaisa. Kaya kay Kristo, meron tayong meron tayong kapayapaan kapag yung aral niya ang ating ipinamuhay. Hindi po yung aral ng mundo, no? Na kapag galit ka, kaaway mo, ano yan? Ah, bagay, wag mong papansinin. So, hindi po yan ang tinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Pagmamahal, pagpapatawad, at pagkakaisa. At yan ang nasa puso ni Pablo. Kaya, nang utusan niya to si Onesimo na bumalik ka dun sa dati mong amo at sinulatan ko na siya na ikaw ay tanggapin, hindi na bilang isang alipin, ano, kundi isa ng kapatid ang trato sa iyo. Bagmat ang alipin pwedeng ibenta mo Pero si Onesimo, on this case, ay may ginawa siguro siyang kasalanan kaya umalis siya. Ngayon, kaya sinasabi ni Pablo na patawarin na siya bilang apela niya kasi may utang na loob si Pilimon kay Pablo dahil siya yung naging daan para maligtas si Pilimon. At ngayon, nakikiusap siya na tanggapin si Onesimo. Hindi na bilang isang alipin, kundi bilang isang kapatid kay Kristo. Pero sa batas ng mga Romano, hanggat hindi ka nagkakaroon ng tinatawag na freedom o kalayaan na may hawak ka, na kontrata na daladala mo na malaya ka na, ikaw ay mananatiling alipin sapagkat wala ka namang kasulatan. So, ganoon si Onesimo.
Wala siyang kasulatan na siya'y malaya kasi alipin pa rin siya. Pero ang ginawa ni Pablo na tanggapin mo siya hindi na bilang alipin, kundi bilang ng isang kapatid. Ngayon, kung tatanggapin mo siya bilang isang kapatid, yung pagiging alipin na masama ang ginawa niya, mapapatawad mo yun. Right? Kaya ang prinsipyo nito sa ating mga ugnayan ay hindi na natin tinitingnan yung mga kalalagayan sa buhay, kundi yung kalagayan natin kay Kristo. Na tayo ay iisa kay Kristo. Wala nang alipin, wala nang amo, right? Walang mahirap, walang mayaman, walang mayroong pinag-aralan o mayroong wala. Pagdating kay Kristo, tayo ay pantay-pantay. So, buutin natin ito pong ating mensahe na to, no? Si Onesimo ay maaring lumayo sandali upang sa kanyang pagbabalik ay makasama mo siya sa habang buhay. Summary po ito ng talata. Hindi na bilang isang alipin, kundi bilang isang minamahal na kapatid kay Kristo. Siya ay mahalaga kay Pablo, ngunit mas lalo sa iyo. Hindi lamang bilang lingkod, kundi bilang kapatid sa Panginoon. So ang hamon natin dito mga kapatid ay kaya ba nating kilalanin ang pagkakamali ng iba? Alright? Kasi doon nating malalaman kung kinikilala mo yung pagkakamali at nakakapagpatawad ka, so mayayakap mo siya bilang kapatid. Kaya mo bang magbigay na ikalawang pagkakataon na sa mga taong nagkamali sa iyo? Kaya mo bang tingnan ang iyong kapatid bilang kaisa kay Kristo? Kaya mo bang ipakita ang iyong pagmamahal sa iyong kapwa? Kaya mo bang pahalagaan ang relasyon sa iyong kapwa? Mga kapatid, ito ay mga hamon sa atin sa isang ugnayan sa ating kapwa. Mahirap magmahal sa isang tao na ginawan ka ng masama at tapos mamahalin mo. Pero meron tayong pagpapatawad at pwede natin silang bigyan na ikalawang pagkakataon. Kung paano tayo binigyan ng Diyos na ikalawang pagkakataon, ay ganoon din tayo magbigay sa ating kapwa. Kaya wag niyong sasaraduhan o wag niyong sisilaban ng tulay na nag-uugnay sa inyo kasi meron kayong pinagsamahan At yan ay maaari pang may balik muli. Unlike dun sa sinalaban mo yung tulay, hindi na siya makakaugnay sa iyo at hindi ka na rin makakaugnay sa kanya. At meron doong tinatawag na namuo na galit o puot. Right? At naroon din ang konsensya sa isang parte. Alright? So, mga kapatid, tandaan natin, kay Kristo tayong lahat ay pantay-pantay. Walang alipin o Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyo sa gabing ito, Panginoon. Aming dalangin sa aming mga kapatiran, Panginoon, na makita nila, Lord God, ang pagkakapantay-pantay sa iyong harapan. Walang alipin, walang amo, walang boss, walang empleyado, kundi kay Kristo ay iisa kami. Lahat kami ay alipin ni Kristo. Kaya Panginoon, aming dalangin ay turuan mo po ang aming mga kapatid na magpatawad, magmahal, at makipagkaisa dahil sa pangalan ni Kristo. Tulungan mo po, Panginoon, ang aming mga kapatid na matuto, Lord God, na maging bukas sa ikalawang pagkakataon. Sa mga kapatid na umalis, na muling nagbabalik, ay tanggapin. Aming dalangin, Panginoon, ang iyong pagtuturo sa gabing ito na naway may apply namin sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright? So tayo po dadako sa ating tithes and offering. Kung kayo po may mga kaloob, pwede niyo ipapadala sa ating kapatid na Merlinda.
kung kayo po'y napagpala. Alright? So, magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sunday. Meron po, hanggang 5 Sunday po tayo eh. Pero yung ating pong next Sunday ay i-upload po yung aking preaching sa Shepparton Presbyterian Church. So yan po yung ating magiging online worship service. Right? So, at magkita-kita rin po tayo sa Tuesday, Wednesday, and Thursday para sa ating devotion. Right? So tayo patuloy lang po sa Panginoon at magtiwala sa pwedeng gawin sa atin ng Diyos sa ating buhay. So hindi po natin alam kung ano pwedeng mangyari pa sa kinabukasan kung matutuloy ang World War III. Ano po? Sa pagitan ng Israel at ng Iran, medyo nagiging matindi po ang bakbakan ngayon. Pero alam natin na ang Diyos ay may kontrol ng lahat na nangyayari sa mundo. Kaya ang ating dalangin ay yung mga kapatid natin na naroon sa Iran at Israel ay naway bigyan ng Diyos ng biyaya. At kung mangyari sana, maaari, sa kalooban ng Diyos, na walang mga inosente na mapahamak. Sapagkat ang digmaan ay nakatala na. Hindi na natin pwedeng pigilan yan. Pero pwedeng mangyari sa awa ng Diyos kung tayo ay nananalangin. Kasi ngayon po ang digmaan ay hindi na po yung conventional, yung magpapadala ka ng troop para girahin yung isang bansa. Ngayon pindutan na lang ng button Pag nagpindot ang Israel o yung mga ballistic missile nila, tumatalo ng Iran. Ganon din naman ng Iran, tumatalo yung kanilang mga ballistic missile. At ang matindi dito, kung nuclear pa ang ginamit, katulad ng ginamit sa Japan, 2 atomic bomb lang o tigil ang digmaan. But ito ay napaka matindi po sapagkat maraming buhay ang mamamatay kapag ganitong uri na digmaan ang ating mararanasan sa mundo. Alright? So tayo, hindi po tayo handa dyan kasi wala naman po tayong missile na pwedeng sumalo ng mga ballistic missile na manggagaling sa ibang bansa. Wala po tayo niyang kapasidad sa Pilipinas. Tayo po ay wala niyan. Ganun pa man, ang ating pong kapangyarihan, lakas, ay nasa panalangin. May panalangin po natin ang ating mga kababayan, panalangin natin ang mga nasa pamunuan, na naway samahan sila ng Diyos. Alright? So tayo po mga nalangin sa ating tithes and offering. Takilang Diyos, sa aming dalangin na ikaw po magpapala sa aming mga kapatid, sa kanilang mga kaloob. At nawa ay tulungan mo, Panginoon, ang mga world leaders na ma-stop ang digmaang ito na nalalapit, Panginoon, sapagkat marami pong buhay ang mapipinsala. Subalit ang kalooban mo, Panginoon, ang aming dalangin, na nawa po ay ingatan mo po, yung lalo na yung mga hinirang mo, mga pinili. Dalangin po namin ang kapangyarihan mo, Lord God, na ito po ay hindi mag-escalate sa World War III sapagkat marami pong buhay ang mamamatay. Ang aming dalangin, Panginoon, nawa po ang digmaang ito ay maabot at magkaroon ng mapayapa na ugnayan, pagpapatawad ng mga bansa sa kanilang kapwa-bansa. Salamat po sa aming mga kaloob at mga kapatid na nakatunghay na ikaw po magpapala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Right? Sa pangwakas na panalangin at bendisyon, awitin po natin ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh. Kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh. Lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. Amen.
Amen. Ah, ah. Magandang gabi sa inyo lahat. Mayo po kayong mapayapa at tayo po ay handa ng Diyos para sa kinabukasan. God bless you and see you po on next Sunday.